At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagimbal na balita ang kumalat ngayon sa social media at ilang news outlets. Kumpirmado raw umano na manunumpa si Vice Presidente Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng bansa. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng balitang ito? Ayon sa ilang hindi pa kumpirmadong ulat, nagpositibo umano si President Kuting ng Norte Jr. sa isang drug test na isinagawa kamakailan. Dahil dito may mga haka-haka na maaaring ito ang dahilan ng biglaang hakbang ni VP Sara na manunumpa bilang Pangulo. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa Office of the Vice President hinggil dito. Samantala, nananawagan ng publiko ng malinaw at opisyal na impormasyon mula sa mga kinauukulan upang matigil ang pagkalat ng maling impormasyon. Ilang mambabatas na rin ang nagsabing hindi dapat agad-agad maniwala sa mga breaking news na walang sapat na ebidensya o kumpirmasyon mula sa gobyerno. Sa ngayon, patuloy naming minomonitor ang sitwasyon at magbibigay kami ng updates oras-oras. Para sa totoo, tama at balanseng impormasyon, manatiling nakatutok sa aming himpilan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si PRRD na nga lang talaga hindi niya napaniwala. Si si Vice President Sara Duterte napaniwala niya, pero si Pangulong Duterte hindi. No? So, talaga ngayon kaya nga hindi rin natin masisisi ang taong bayan kung bakit ganyang kainit ang suporta nila kay Pangulong Duterte, dahil nga yung iba diyan ay talagang nagsisisi. Dahil hindi ho nila sinunod etong si Tatay Digong. Hindi nila sinunod na matagal na silang sinasabihan na oy, wag niyo iboto yan, may adik na tumatakbong presidente. Weak leader yan, weak leader. So hindi natin pinakinggan, no, binoto natin, pinanalo natin ng presidente. So ayun, ngayon nasa huli talaga ang pagsisisi. Samantalang dito naman tayo sa isang video. Nandito si grabe to, no? Parang tawag dito. Parang hindi siya, parang hindi yan. Ito. Parang paborito po ng paborito ng saan na yun? Ba't tayo lumabas? Visit na, naglalag na naman. Paborito po ng mga OFW dyan, si Maris Umali. Paborito to. Papasukin. Grabe, nakakahiya yung yung video niya, sinisigawan siyang bias. Pinapalayas siya doon ng mga kababayan natin. Pag reporter ka pala, kailangan mo rin pala ng matigas yung mukha mo, no? Pag anchor ka, kailangan talagang matibay yung loob mo, no? Ako di ko kaya yun, sisigawan ako, bahayas, ganon. Tangina, may ipagsuntukan na ako nun. Di Maris, parang wala lang eh. Ito, panoorin natin yung report niya. Vicky, sa pagtitipon nga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa Dahig, kasama si Vice President Sara Duterte, lumutang ang mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Tangina, dami-dami yung binalita doon, yan pa talaga. Dami-dami pwede balita doon, yun talaga eh, no? Mga against talaga sa Duterte. Galing palakpakan na. Palakpakan natin kahit may minsan-minsan. Kawawa naman, lagi na lang nababas eh. Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Nagsabi niya, hindi ako Marcos resign. Bakit ba kayo? Narinig nyo naman Kayo may sabi niyan, hindi ako. Kaya liwanag, baka ano pa sabihin nyo. Kailangan resign. Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Ayon sa bise, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa bansa ang ama.
Pero nag-aalala raw siya na baka matulad ang ama sa nangyari kay Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya Pinutol-putol ba? meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Mensahe ng bise sa mga taga-suporta, Ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano maitama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. dati nang iginiit ng Malacanang, PNP at Justice Department na nasa legal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dagdag Tangina, anong legal dun? Hayop na yan. Paanong legal dun? Bobo ka ba? Bobo ba kayo? Paanong legal dun? Tanginang yan. Ginita legal. May batas tayo dito. Ba't ano? So ibig sabihin, sinasabi ni Marcos Jr. na wala nang kwenta ang batas dito sa Pilipinas. Eh sa bagay, yung warrant of arrest, ginawa niyong search warrant eh. Sa bagay, may punto naman si Marcos. So ibig sabihin, pinapatunayan ni Marcos Jr. na wala nang kwenta ang Supreme Court. Na walang kwenta ang korte. Kasi nga, eto, napaka-basic naman nitong kaso ni Pangulong Duterte. Ba't hindi kayang solusyonan dito sa Pilipinas? Ba't kailangan mo pang kailangan mo pang umasa sa ibang bansa? Putang ina, kung ibabalik mo yung dati na lagi na lang tayo umaasa sa ibang bansa, tingnan mo hanggang ngayon pulubi pa rin tayo. Magiging alipin na naman tayo ng mga puti. Tanginang yan. Kalokohan. ng bise, may inihayag daw na pangamba ang dating Pangulo para sa darating na eleksyon. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa election. Tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang election sa Davao City. Sa totoo nga lang, isa pa yun sa tawag dito sa dahilan ba't dinala dyan si Pangulong Duterte. Yung makaiwas na sa pangangampanya ng mga kandidato ng ng mga Duterte senatorial candidate, dahil kapag nalaman ng mga Pilipino na dadalo si Pangulong Duterte, talagang dinadagsa. Talagang pinupuntahan ng mga Pilipino saan man sulok sa Pilipinas. Kaya yun din ang isa sa dahilan kung bakit ginipit at dinala dyan si Pangulong Duterte. So kung ganyan na tawag dito na gusto nang umuwi ni Pangulong Duterte, talagang hindi papayag si Marcos niyan. Kaya niya nga dinala dahil yun nga yung isang dahilan dyan. Itong GMA siya naka 7 minutes pa kayo dito dugtong-dugtong. Tagal-tagal ni Maris Umali nagre-report doon, dugtong-dugtong video nyo. Vicky, sa mga sandali nito ay may nakikita ulit tayo ng mga kababayan natin dito sa may detention facility na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at Ayun pa, tignan nyo, yung binalita kung kailang konti na lang yung tao. Yung punong-puno yung tao dyan, hindi tinuro. Hindi binalita kung kailang konti, tsaka binalita. Ang galing palakpakan.
Ay, naku po, bias media nga naman, no. Ayoko naman panoorin to, buwisit na. Dito tayo sa isa. Dito sa sinasabi nilang parang nagpapaalala na si ES Bersamin na wag daw dumalo sa hearing ni Amy Marcos. Panoorin. Nahihirapan daw si Senadora Amy Marcos na magpatawag ng resource person na haharap sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Si Executive Secretary Lucas Bersamin Pasok. magpaalala naman tungkol sa executive privilege ng mga Ano pa yung isang sip-sip? miyembro ng gabineteng dadalo. Okay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Oo, sige. Noong araw na dininig ng Senado ang ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may binigay na paalala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, sinabi nitong gagamitin ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege. Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na gagamitin nila ang executive privilege kaugnay sa anumang pag-uusap na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang mga gabinete na ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Ang tinutukoy na executive privilege ay nakapaloob sa kontrobersyal na Executive Order 464 na inilabas ng Administrasyong Arroyo. Sinasabi ditong kailangan ng pahintulot ng Pangulo bago humarap ang mga opisyal sa Kongreso at hindi nila maaaring ibulgar ang mga bagay na confidential at classified na kanilang nalaman dahil sa kanilang posisyon. Pero sabi ni Escudero, hindi ito blanket privilege para sa mga taga-ehekutibo. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Itinanggi rin ni Escudero na sinubukan niyang pigilan ang pagdinig ukol sa ICC noong nakaraang Huwebes. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentary sa chismis. Hindi kami nagkausap kaugnay niyan. Na kay Senador Marcos na raw kung gusto pa niya sundan ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Depende kung makabuo ako ng mga resource persons, kailangan ko ng mga former justices, yung mga experts sa international law, nahihirapan ako kumuha May iba, Tayo na, yung Congress ka nakakabuo eh. Ikaw pa kaya, Senator Amy? So ito, ano ba bang... alam ko kahit papano may pinatutunguhan naman etong hearing na to. Kasi may mga bagong detalye at nabubulgar na mga sikreto. Kaso, alam niyo yun, obvious na yung nangyari kay Pangulong Duterte, tapos parang ang gagawin i-hearing para masolusyonan. Pagbuti sana, pagtapos ng hearing na to, maibalik na si Pangulong Duterte, okay sana yun. Kaso hindi. Hindi ko nakikita dito sa hearing na to Diba? Kaya, parang kalukuhan to. takot, yung iba sabi maiipit sila sa politika. Naintindihan ko naman, importante malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, kung nagagalit sila, anti-administration daw yung hearing, ang sa akin, simple lang naman, nagtatanong ako dahil mga palusot nyo. Oo, kung parang nagagalit yung Marcos supporters. Bagay, iilan lang naman sila Siguro sabihin na natin paubayan na natin 1 milyon. 1 milyon yung suporta na lang ni Marcos ngayon. Yung ibang mamayang Pilipino puro Duterte na. Kalokohan puro paway pik no? hindi ko alam ang sagot. Ang pagdinig noong nakaraang linggo, tila nagpapakita ng banggaan sa pagitan ni Pangulong Marcos na nagpa siyang makipag-cooperate sa Interpol para maaresto ang dating Pangulo at kapatid na Senadora Amy Marcos na nag-iimbestiga sa desisyong ito. Kaya ito, alam nyo itong strategy na to gusto talaga nilang palabasin dito na matakpan yung issue. Gusto nilang patayin yung issue kay Pangulong Duterte. Dahil nalalapit na ang birthday ni Pangulong Duterte na medyo kabado ang mga Marcos. Hindi ko alam kung ba't sila kabado. Hindi ko alam kung ano ba yung sumagi sa utak nila na ba't sila parang kinakabahan ngayon. So gusto nilang palabasin, maglalaban or mag-aaway ang magkapatid na
magkapatid na Marcos. Kung nga rin maglalabanan, ganun. Baka dumating pa sa punto na mag-ano yan magdedemandaan kunwari nga ni, ganun. No, yan ang nakikita akong dahilan di ano rito strategy nila. Kung nga rin sila mag-aaway. Lulo nyo. Hindi nyo ako mapapaniwala sa mga ganyan yung sa mga ganyan nyo. Samantalang ito, panoorin ho natin to. Ito ba yun? Tingnan ko nga. Ito ata yun. Panoorin nga natin. Good morning. Ito. Panoorin ho natin tong Panoorin natin tong video na to kung saan nagkakalaglagan na nga sila. So, panoorin. Good morning po, Yusek. Sa hearing po kahapon ng komite ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi para sino po yung nag-utos? Ayun na po yung word. We have to correct that. May mastermind ba tayo narinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Para Sino po mafia yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Bangina. Kasi naman nagutos kay Torre para arrestuin si Pangulong Duterte. Wala po tayong knowledge dyan. Bangina yan. Walang knowledge, so wala palang alam. So mas mataas pala si General Torre kaysa kay Pangulong Marcos. Ganun pala ka. Ganun pala ka. Ayun. Hindi mo naman kasi kami in-inform, ma'am Minsan kasi dapat, ba't nawala yun? Minsan kasi, ma'am, dapat ini-inform nyo kami para naman na, para naman din alam namin. Anak ng titing naman, Hindi naman pala alam pala ka, Buwisit, no? Putang inang yan. Hindi alam ng ni Pangulong Marcos na nagpasyang makipag-cooperate sa Interpol para maaresto ang dating Pangulo at kapatid na Senadora Amy Marcos na nag-iimbestiga sa desisyong ito. Kaya ito, alam nyo itong strategy na to gusto talaga nilang palabasin dito na matakpan yung issue. Gusto nilang patayin yung issue kay Pangulong Duterte. Dahil nalalapit na ho ang birthday ni Pangulong Duterte na medyo kabado ho ang mga Marcos. Hindi ko alam kung ba't sila kabado. Hindi ko alam kung ano ba yung sumagi sa utak nila na ba't sila parang kinakabahan ngayon. So gusto nilang palabasin, maglalaban or mag-aaway ang magkapatid na Marcos. Kung nga rin maglalabanan, ganun. Baka dumating pa sa punto na magdedemandaan kunwari nga ni, ganun. No, yan ang nakikita akong dahilan di ano rito strategy nila. Kung nga rin sila mag-aaway. Lulo nyo. Hindi nyo ako mapapaniwala sa mga ganyan yung sa mga ganyan nyo. Samantalang ito, panoorin ho natin to. Ito ba yun? Tingnan ko nga. Ito ata yun. Panoorin nga natin. Good morning. Ito. Panoorin ho natin tong Panoorin natin tong video na to kung saan nagkakalaglagan na nga sila. So, panoorin. Good morning po, Yusek. Sa hearing po kahapon ng komite ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsabi ng word na mastermind?
Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi Oh, po mastermind, tanong ko lang po kasi para sino po yung nag-utos? Ayun na po yung word. we have to correct that. May mastermind ba tayo narinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Para Sino po mafia yung yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kasi naman nagutos kay Torre para arrestuin si Pangulong Duterte. Wala po tayong knowledge dyan. Tanginang yan. Walang knowledge, so wala palang alam. So mas mataas pala si General Torre kaysa kay Pangulong Marcos. Ganun pala ka. Oo, ganun pala ka. Ayun. Oo, hindi mo naman kasi kami in-inform, ma'am eh. Minsan kasi dapat, uy, ba't nawala yun? Minsan kasi ma'am, dapat ini-inform nyo kami para naman na, para naman din alam namin. Anak ng teting naman, oh. Hindi naman pala alam pala ka eh. Buwisit eh, no? Putang inang yan. Hindi alam ng palasyo kung sino ang nag-utos kay Torre. Tapos, kung hindi alam ng palasyo, ba't hindi inaaksyonan ng palasyo? Anak ng teteng. Liwanag na sinabi niya rito. Oh. Mastermind ba tayo narinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Para Sino po mafia yung yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po, ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin, Ay! Hindi niya magpaliwanag na gusto. Hindi niya masabi. Siyempre, ang presidente. Ulol, sino ba mag-uutos kay Torre? Hindi presidente. O, di, sige sabihin mo, si Marbil. O, sino mag-uutos? Eto sino nag-utos kay Torre? Siyempre, si Marbil. Yun ang mataas sa kanya. O, sino naman nag-utos kay Marbil? O, alangan naman si Chis Escudero. Hindi naman Senate President lang naman si Chis. Ang presidente si Marcos. Kalukuhan mo, Claire Blurd. Si Claire Blurd. sabihin po sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa naiyak sa dating Pangulo at sa kanilang grupo. Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Parang gano'n na nga yung lumalabas. Parang ang dito is parang walang nagutos kay Torre. So sa madaling salita, nilalaglag ni Castro si Torre. Naku po. Naglalaglagan na sila. O ito naman yung video ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin. Alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and meron tayong 4 na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Paktay na. Yan na nga yan ang talagang mangyayari dyan. Kaya kayo, mga banateros, mga kabiyaya, si Vice President Sara Duterte na po ang nagsabi na baguhin ang muka ng politiko ngayon. At is mag-straight tayo. Wala tayong papalagpasin sa yung 10 kandidato ng Duterte is ihalal natin. Dahil isa rin yan sa dahilan kung bakit etong si
tawag dito itong si Pangulong Duterte ay ginipit at dinala sa Netherlands. So palakpakan muna natin si Vice President Sara Duterte. O yan ha. Ang liwanag na ho niyan ha. Ang liwanag na ho niyan. Baka magpabudol pa ulit kayo. Parang awa nyo na. Pati yung hindi bumoto kay Marcos, nadamay na. O yun dyan, si Banat Bay, Kutsoli, Boss Dada, tsaka si Master Judea. Ako medyo tanggap ko ba kasi binoto ko si Marcos eh. Yung apat na banateros, di nila binoto si Marcos kasi nag-iskuho yun. Buti pa sila nag-isko, hindi sila damay sa konsensya. Ako damay sa konsensya nyo, ayun. Kaya tayo maniwala na tayo, hindi na tayo mga bata. Obvious na ho ang nangyayaring kaganapan dito sa Pilipinas. Ang mga kawalang yan, baka hindi pa rin ho kayo gumising. So yan mga banateros, mga kabiyaya, yan, ulitin ko po, sa darating na March 28 ang kaarawan ni Pangulong Duterte, sana magsama-sama ho tayo doon saan man may ganap na rally or peace rally dyan sa inyong mga lugar. So sana masuportahan ba natin at doblehin ng suporta, doblehin ng pagdarasal na may uwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa ating bansa. At ayun, mega love shoutout din OFW Hero Abroad sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta kay Jay Guevara, sa Banateros Brothers at sa buong SMNI. Ang bagong channel nga po pala ng SMNI ay may Facebook account po ang SMNI na News Blast at Nightline at sa YouTube naman ay DCAR 1026 po, pakisubscribe at doon po kayo makakapanood ng mga tunay na balita at doon nyo rin mapapanood ang live ng Banateros Brothers. So yun, maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace and bye bye.